everyone! Welcome back to our channel. My name is Amor from Kabayan Amor Plants and Others. Kumusta po tayong lahat mga kabayan kong plantito at plantita? Today's vlog mga kabayan, kakaiba po yung vlog natin, which is hindi po siya about plants. Share ko lang po sa inyo kung paano ako naggamit ng mga recycled na lagayan ng mga aking mga stuff ng kumbaga yung mga ginagamit ko sa pagluluto, yung mga kinakain namin. So, recycle po yung mga jar na ginagamit ko. And then, paano ko rin ino-organize yung aking maliit lang naman na pantry. So, yan po ang ating sisilipin for today's vlog. So, just keep on watching. So na mga kabayan, share ko lang po sa inyo yung maliit naming pantry. So maliit siya kaysa doon sa dating bahay. Kasi sa dating bahay ay malaki po talaga siya. Para siyang isang room ng maliit na baby. So mas malaki talaga. Maraming shelf doon. Tapos lahat po ng gamit ko ay nalagay doon. Like yung sa mga baking stuff ko. Yung sa mga wine, sa mga drinks. But dito yung nilagay lang talaga namin sa pantry is yung basic lang na ginagamit namin. So, silipin natin yung ating pantry at isi-share ko po sa inyo kung paano ako nag-recycle ng mga jar na nilalagyan ko ng mga, for example, ng mga sugar, mga salt. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Yung mga kabayan, papasilip ko po sa inyo yung maliit lang namin na pantry dito sa aming kitchen. So, itong white dito, ito po yung aming maliit na pantry mga kabayan. Share ko rin po sa inyo kung paano ako nag-recycle ng mga nilalagyan ko ng mga stuff ng aking pagluluto. So which is recycle lang po, anything will do. Kung ano yung mga container na nandyan makikita natin sa ating bahay. So mapapakinabangan po natin yan. So now bubuksan na natin at sisilipin natin kung ano ang meron sa pantry na ito. So maliit lang po yung pantry namin kaysa dating bahay. So let's go! Ang hirap, nakapanggap pa ba ako dyan? Ayan, so yan lang po ang aming pantry mga kabayan. So mayroon po itong 1, 2, 3, 4, 5, 6 po yung shelves niya dyan mga kabayan. So yan po ang pinaka-top. Second, third, fourth. And then, yan. So yan po ang ating shelves ng ating pantry. So kakaiba siya sa pantry doon sa dating bahay kasi kasi doon para siyang isang room talaga. And then palibot po ng wall ay mga shelves. So this one ay para lang siyang cabinet, which is kumbaga sa atin ay pwede siyang lalagyan ng mga damit dyan. So, in-organize ko yan siya mga kabayan. Hindi naman lahat tayo ay may mga pantry talaga, lalo na sa Pilipinas. So, noon naman talaga na mayroon tayong pantry. Ang importante lang ay organize at malinis po yung gamitin natin, lalo na po sa paggamit natin sa ating mga lutuin. So, kahit hindi ganito, as long as madali lang po nating makikita yung ating kakailanganin sa ating pagluluto. So, lalapitan natin para masilip niyo po kung ano-ano ang mga nandyan, mga kabayan. So, pasensya na po. So, dito tayo mag-start mga kabayan sa pinakababa na shelves ng ating pantry. So, yung nakalagay talaga lahat dito ay karamihan is itong ating mga chutney na tomato. So, which is gawa lang po ito ni Calvin sa dating bahay kasi as napapansin nyo sa mga vlog ko before, marami talaga kaming mga tinatanim na kamatis. So, ginawa niya ito or niloto last March 15, 2021. So, may mga label po yan mga kabayan. So, tomato chutney. So, ginagamit namin ito kapag nagluluto kami ng pasta. So, and then may vlog po ako nito before kung paano namin siya ginawa mga kabayan. So, naka-preserve po ito siya. Masarap po siya mga kabayan. So, dalawang flavor po yung niluto niya, which is mayroong chili, mayroong medyo matamis. Ayan po yung ating nakikita dito sa pinaka-bottom na shelves. And then, mayroon tayong mga some of juices here. Ayan. So, kasi mahilig ako sa juice, lalo na pag
breakfast talaga. Ayan. And then, meron tayong mga drinks dyan and wine. So, wala kayong masyadong makikita na mga wine dyan or beer. Kasi iba po yung place nila. Sa iba po sila nakalagay. So, hindi gaya dati doon sa dating bahay ay mga wine ay talaga na-stock siya sa isang pantry room lang talaga. So, yung mga wine doon, mga beer ay nasa isang pantry lang. So, this time is kakaiba siya kasi nga maliit lang po ang pantry na ito. So, naman dito ay yung panggamit din siya sa kitchen mga kabayan, which is mayroon tayong isang galon doon na toyo, yung pang Pinay talaga. And then, meron tayong oil dito. And then, may mga ano po dyan. Sauce natin, dyan po nakalagay. So, sa banda naman dito mga kabayan, ay dito po yung aming rice. Yan po yung, kumbaga yung sa atin, isang sako. So, yan po ang sako namin dito, maliit lang. But 5 kilos po ang laman yan. And then, mayroon, ito din po yung lagi kong kinakain sa breakfast, which is yung oatmeal or oats siya mga kabayan. And then, mahilig din ako sa mga ganito. Mga, yan, mga Doritos, ayan, and then mga chips dyan, mga cheese. Kasi mahilig lang po ako talaga sa cheese flavor na mga chicheria, wala nang iba. So, yan, and then meron tayo ditong peanut. Ayan, and then, ito naman yung lagayan namin ng rice, which is ganun lang po mga kabayan. Yung makikita naman natin dito ay yung mga ganito, mga nakapack talaga siya. So, mayroon tayo ditong noodles. Mahilig kami sa noodles mga kabayan. Ayan. Tip ko po sa inyo for these shelves mga kabayan. So if ever po pupunta kayo ng grocery store, mag-grocery. So pag may nakikita kayong mga box na ganito or yung mga carton na dinidisplay, so pwede nyo naman siyang hingiin. And then dadalhin nyo po sa inyo. So yan na po yung gagawin nyo na lagayan ng inyong mga noodles. So yan po yung ginagawa ko every time punta kami sa grocery. So, nilalagay ko sa cart yung empty na boxes na ito kasi maganda talaga siya para sa ating mga noodles. And mayroon din tayong here. Ayan, so same lang din siya mga kabayan. Ito yung nakikita natin na dinidisplayhan doon sa grocery. So, pwede kayo mag-grab ng kahit ilan yung gusto nyo. Basta may makikita lang kayo mga empty para mayroon kayong mga lagayan ng ganito. Ayan. So, mahilig kami sa noodles. Yung mga instant. And then, mayroon din tayo dito. And then this one, another of this one. Box talaga. So, para ma-organize nyo po yung mga ginagamit nyo. So, ito naman yung group of like this one, yung mga parmesan cheese. Ayan. So, mahilig din since mahilig talaga kami sa cheese mga kabayan, lalo na ako pag spaghetti talaga or pasta yung inaano namin. So, may mga parmesan cheese dyan. And then, mayroon tayong mga Knorr. Ayan, yung tawag dito yung magluto ko ng tamarin. And then this one, gagawa tayo ng sisig. So, yan po ang nakalagay sa box na ito. So, here naman, yung mga basket-basket, mayroon tayong mga carbonara dito, yung mga nakalagay. Ayan po. Ayan. So, yung gamit naman niya ay yung mga this one. Mga instant na mga carbonara. So, ganyan. And then, ganyan. As carbonara po siya, lahat dito nakalagay mga kabayan. Here, ay ito naman yung mga sauce na kung for example, gagawa kami ng butter chicken. So, yan po siya ang ginagamit namin. And then, here also, ganyan. So, mahilig kami sa mga ganyan. Mahilig din ako sa ganito, yung mga soup talaga. Yung mag-boil ka lang ng water tapos isang sachet, lagay mo sa bowl or sa cup and then stir mo lang. Masarap po siya and then ganyan na po yung resulta niya. And then meron tayong masala here. So yan ang nakalagay dito. And this area, corner, ang nakalagay naman dyan ay mga mga noodles, mga bihon, mga pasta, iba't ibang ori ng mga dito, tawag dito, mga ganito, yan. Iba po yung style mga kabayan. Kasi yung po talaga dito ay pasta-pasta. And then here naman, mayroon tayong basket of this one. So mahilig din kami sa mga ganito. Yan, for example, pumupunta kami sa fishing. Ito kasi yung dinadala namin. Na mayroon siyang parang yogurt din siya. And then chocolates here and then this one.
Ayan. So, ito yung this one. So, na-blank ko siya pero hindi pa kami naka-grocery. So, ito lang po talaga yung usually na laman. And hindi ako mahilig sa mga chocolates, mga kabayan. Hindi ako mahilig talaga sa mga chocolate. But, mahilig ako bumili ng chocolate. Kumbaga, mahilig lang ako kumuha ng chocolate but hindi po talaga ako mahilig kumain ng chocolate. So, may time lang talaga na makahanap ako na something matamis. So, may madudukot ako. Then, pag need ko naman na something cheesy or salty, may madudukot ako. Which one is this one? Yung mga cheese na ganito. So, yan lang po. Salty and a little bit of sweet lang po. So, mahilig ako magkuha ng mga chocolate. So, ito po yung ating mga chocolate which is naka-organized din po mga kabayan. So, yung iba nito ay nandoon sa fridge nakalagay. So, in this plastic, yung nakalagay naman ay this one. Another flavor siya ng gold. Ayan. So, para mas madali lang sa akin talaga. So, hopefully, mabigyan ko kayo ng mga idea. So, igaganon nyo lang po lalagay siya dyan para mas madali po ninyong kunin. And then, this one naman ay iba din po siya. So, this one is malaking bar. And then, ito naman ay dark na flavor. Ayan. So, ganyan po ako mag-organize ng mga chocolate. But, hindi ako mahilig kumain ng chocolate. So, actually, this one, ito pa yung, kung sino yung nakaalala nung, ano ba yun? May ata yun. May. So, ito yung binili ko nung May, nung Mother's Day dito. So, until now, nandito pa siya. And then, isa na lang po yung laman ng ating Ferrero. Ayan. So, ganoon po ako hindi mahilig talaga sa sweet. So, May ko siya nabili. Or binigay niya sa akin nung May Mother's Day. So, until now, mayroon pang natirang isa. So, di ba? Ayan. So, maganda po kasi yung ano niya is heart. So, mayroon din tayo ditong oatmeal. And, mayroon tayong tawag dito, itlog na maalat. Ayan. So, itlog na maalat mga kabayan. Sarap po siya. So, ganito po yung itlog na maalat dito. Naka-separate po. And then, pag tinanggal natin siya sa plastic ay white po yung color. Hindi kagaya sa Pinas na pag itlog maalat. Ang kulay ay pula. Yung shell, but dito is puti. But, once na i-open mo ay talagang maalat din po yung laman. Kumbaga ganyan. Pang-apat naman, ang nakalagay po dyan ay mga canned goods. Yan. So, mayroon tayong mga fruit na can doon, which is mayroon din tayong tuna, mayroon tayong corned beef. So, hindi po to sponsored. Ayan. So, mayroon tayong sardinas kasi mahilig din ako sa sardinas, lalo na pag ganito. Ayan. So, yung mga madali lang madadampot, if ever an emergency yung tinatamad ka. So, yan po. And then, coffee, na mahilig tayo sa coffee. Ayan, may mga coffee tayo dito mga kabayan. Yung nagbabahang mga coffee. Ayan. Here. Ayan. So, all coffee here. Ayan. And then, mayroon din tayong maliit dito na basket, which is, once na i-open natin itong malaking pot, ay mayroon tayong lagayan ng ating mga dito. Yung mga sachet. So, madali lang natin siyang damputin. Ito din yung dinadala namin every time pupunta kami sa fishing. So, yan. And then, coffee and tea po yung inanuhan namin dito. So, mahilig sa coffee. And then, mahilig din sa tea. So, marami akong tsaa dito. Yan po. May mga tsaa po tayo dyan. Here and here. Yung pang-5. So, ito na yung mga sinasabi ko kanina. Ni-recycle ko lang yung mga nilalagyan natin dyan. So, hindi naman tayo talaga gagasto para magkaroon ng magandang lagayan ng ating mga ganito. So, for example, this one ay ito po yung area ng mga luto-luto like cumin powder, turmeric, mga paprika. So, ito po yung area na ito mga kabayan. Kasama na rin natin dito yung ating aso. Ayan. So, yung aso namin ay siyempre tinuturing kasi namin yung mga aso dito as family din. So, mayroon kaming dito, yung sa pagkain nila, mayroon silang vitamins and mayroon silang treats. Ayan. So, yan ang ating pang-5. So, pang-6. So, ito naman yung area na mayroon tayong, kumbaga yung mga nabubuksan na but hindi pa siya nauubos. So, yan ang ginagawa ko. Itong mga jar na ito ay recycle ko lang mga kabayan. So,
panoorin nyo pong buo ang video na ito kasi isi-share ko po sa inyo kung paano ko sila ginawa. So this one, mayroon tayong chickpea, mayroon tayong grain, lentils, breadcrumbs, sultanas, and table salt. So yan po ang aking mga recycled na jar na which is maganda naman siya tingnan. So yan po ang ating nasa loob sa ating pantry mga kabayan. So wala kayong makikita na mga baking dyan na stuff kasi nilagay ko sa ibang lagayan yung aking mga pang-bake. Kasi mahilig din tayo mag-bake. So, papasilip ko sa inyo saglit and then gagawa tayo ng example kung paano natin siya ginawa. Nandito po yung aking mga kagamitan sa aking pagbe-bake mga kabayan. Dati kasi mahilig talaga ako mag-bake, like maggawa ng cake, mga kung ano-ano, yung mga matatamis. So, dito po siya nilagay. Yan. So, sa dating bahay ay kasya talaga silang lahat sa isang pantry but here ay hindi sila kasya. So, konti lang siya tingnan. Pero pag ilalabas natin siya lahat, ay marami po yan. So, for example na lang this one. Ayan, naka-organize din po siya mga kabayan. So, ang laman po nito ay yung aking mga, yan, mga food coloring. Ayan. So, marami po yan siya. Then, mayroon tayong mga pang-decorate sa icing. Pag nag-writing tayo sa icing. Ayan. So, yan po ang kinahiligan ko before. Actually, ito po yung una sa aking mga content bago ako naghalaman. So, yan po. And then, mayroon tayong mga, ano din dyan, mga kabayan. Mga recycle like this one din. Yung ating coconut, na desiccated coconut. Ganyan. And then, yan po mga milk, mga sugar, mga ano dyan. So, marami po yan sila mga kabayan. So, konti lang po siya tingnan. And then, mayroon tayong mga chocolate dito. Kasi ito yung ginagamit ko every time gumagawa ko ng cake. So, marami pa akong stock ngayon. Ayan. And then, here naman. Ayan. So, may mga biscuit tayo dyan mga kabayan. So, here naman ay yung aking mga pang-topping sa cake. Ayan. Yan po. So, dito po sila nakalagay lahat mga kabayan. Yan. So, yan po ang ating mga baking stock. So, pupunta sana tayo doon kung saan nakalagay yung mga wine, mga beer, but medyo humahaba na po ang ating vlog na ito kasi gagawa pa tayo kung paano natin ginawa yung mga ganyan na recycle. So, gagawa tayo. So, let's go on the table. So, this time mga kabayan, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano ako gumawa ng mga kagaya doon sa ating pantry which is using recycled jar. So, ito po yung coffee. Ganito po yung jar ng coffee na ginagamit namin. Mayroon pa siyang laman. And then, mayroon tayo ditong empty na. So, ang gagawin natin dyan, malinis na po siya mga kabayan. Ang ilalagay ko dito since na-open na itong ating salt, so rock salt, ay ilalagay natin siya dito sa ating jar para po siyang sugar mga kabayan. Ayan. So, after that, sasarado natin. So, tingnan natin mga kabayan, walang makakaalam na salt siya, but, uy, may sexy. So, ano po siya, para siyang sugar tingnan. So, para hindi po kayo magkakamali, ang gagawin natin dyan, lalagyan siya natin ng label. So, ang gagawin natin dito sa kanyang plastic container ay ikakat natin yung pangalan niya which is this one. Kahit ano pong mga empty containers na makikita nyo po sa inyong kusina mga kabayan ay pwede nyo pong gamitin. So, no need naman talaga na bibili tayo ng mga magarang na mga container para sa ating mga gamit, sa ating pagluluto, ganun. So, hindi po natin yan kailangan. So, matuto tayong mag-recycle. So, ano yung gunting ko, hindi siya sharp. Ganyan. So, pasensya na kung hindi siya straight. So, yan na po. And then, ididikit natin siya dyan sa ating jar. Ayan. Lalagyan natin siya ng ito. Mayroon tayong scotch tape. And then, this one. Ayan. So, marami tayong mabibili na mga container talaga, mga ganito. But, kung pwede naman na tayong mag-recycle, yun, gagawin natin mga kabayan. So, yan na po. Done po tayo. And then, ganyan na po yung looks ng ating salt, mga kabayan. So, hindi na siya maanuhan na sugar siya kasi mayroon na po siyang label na
cooking salt. So, ang gagawin ko dito ay ilalagay na natin siya doon sa ating pantry.